Hey guys, good morning. So, ayan, it's our last day here at Iloilo. So, ang oras na guys ay 8 a.m. Kagising na namin. So, medyo antok pa pero we need to prepare na para makaalis na kami kasi ang flight namin is mga 1 p.m. So, prepare na kami guys. Breakfast kami sa labas. And then, mag-ayos na tayo ng gamit. Let's go! So, ayan, naka-order na kami dito sa may karinderya malapit sa amin to order namin. Ayan. So, let's eat na guys. Kain tayo. So, ayan, tapos na kami kumain dito sa may Kobe's Grill. Bago tayo umalis, magkaroon muna tayo ng post-review para sa ating accommodation dito sa our feedback dito sa Red Doors HF Golden Travelers Inn. So, start muna tayo sa positive. By the way, kung hindi nyo pa napapanood yung first part ng video, so watch nyo yun guys, yung aming tour dito sa room 312. So, dahil ito lang yung room na stayan namin, so itong review natin is based dito sa room na to kasi hindi naman namin alam kung ano pa yung tsura ng ibang room. So, para sa akin, ano siya, 7.5 yung rating ko sa kanya kasi ano naman siya, maganda naman yung location, comfortable naman yung higaan, tapos malapit siya sa mga establishments. Tapos yung hindi feedback ko lang na negative ba yung aircon di masyado malamig. Gusto ko kasi yung parang nanginginig ako sa lamig. Tapos malamok. Yan yung kagat, namatay yung lamok sa naipit. Na kinagat kasi ako ng lamok, madaming lamok. Yung sa shower, parang hindi naman talaga siya shower kasi para lang siyang hose na isang tulo lang ng tubig na diretso. Basta parang ihi yung yung sa shower. Tapos pero maganda naman, may free wifi din, may TV, pero hindi naman kami nanonood ng TV. Recommendable naman siya kasi hindi mahirap sumakay dito. Oo, basta maganda yung location, tapos maganda yung higaan, malambot. Hindi ko siya marirecommend sa mga matatanda kung like may edad na kasi wala silang elevator pala. So kung nasa fourth floor ba to? Parang third floor. Okay. Pero ilang hagdan yung inakita natin, di ba? Third floor. Medyo mataas siya ng konti, walang elevator, medyo nakakapagod umakyat baba. So ako naman guys, start na tayo sa rating ko. Sa akin siguro 7 out of 10. Una, positive reviews muna tayo. For positive reviews, okay naman guys yung toiletries nila. So meron silang provided nila yung shampoo, towel. Ay, wala palang shampoo, lang pala, towel at saka soap. Wifi, okay yung wifi nila, medyo malakas din. At saka, ano pa ba maganda? Yung water, malakas din yung water nila. And, ayun, that's it. Yun yung sa mga positive side. Second side naman na maganda sa kanila is yung location niya din. Same kay Arvin. So, malapit lang siya guys sa mga establishments. Like, pagbaba mo, nandun na yung 7-Eleven. So, kapag may mga gusto kang bilhin, nakalimutan bilhin, or emergency na bibilhin. So, nandun na yung convenience store sa baba. Tapos, yung sa mga sides naman is may mga kainan na rin. So, mga canteen. So, kung hindi naman kayo masyadong maarte, gusto nyo lang magtipid. So, pwede kayong bumili sa tabi-tabi sa mga malalapit na canteen. At saka yung harap nyo guys is series terminal na siya. Kaya, kung gusto nyo may pupuntahan kayo, so, okay na din. Pwede kayong sagad sumakay. Tsaka, nasa daan lang siya. So, kapag magbubook kayo ng Grab or sasakay kayo, so, sobrang accessible nyo lang guys sa transportation. Another one, siguro na nagustuhan ko pa dito is yung staff nila. So, accommodating yung staff nila, tsaka mababait sila. And,
I guess those are the positive side. Budget friendly lang talaga siya, guys. Nasa more than 3,000 pesos yung binayad namin dito for 3 nights. So lagay ko na lang dito yung screenshot for the exact price sa Agoda. So ayun, bakit kulang ng 3% 3 points. For the negative side, guys, number 1 is yung sinabi ni Arvin, yun sa may akyatan. So, nakakapagod yung pag-akyat. Yung pagdating mo talaga sa taas, hingal na hingal ka na agad. Maramdaman mo yung hingal. And second one na hindi ko nagustuhan is yung lighting niya, guys. Itong lighting na gamit natin, guys, is ito sa bintana. Binuksan ko lang yung bintana. Kasi dalawa lang yung ilaw dito na dim. Pareha sila dim. Tapos, ayun, para siyang nakakatamad gumalaw kasi nga sobrang medyo madilim yung kanyang environment. And another one na hindi ko pa na gustuhan dito is yung sa aircon. Sobrang init, guys. Dahil na pagtanghali, ang hirap makapag-recover kapag gusto mo matulog, ganun. O makarecover man lang sa tulog. So, medyo mahirap makatulog agad kasi nga nararamdaman mo yung init. Another one, wala silang daily cleaning, guys. So, for example, same siya nung sa may red doors dun sa Guimaras. Wala silang daily cleaning. Like, kung tatagal kayo dito, hindi siya good for, matagalan. Kasi nga, hindi sila nagme-make room. I'm not sure kung kailangan ba siyang i-request manually, pero yung sa iba mga pinagstayan namin, like sa El Nido, may option mag-request to make room para linisin nila yung room mo, ganun. Pero dito wala. So, supposedly 4 days na namin dito eh. Pero yung room parang ikaw na bahala mag-maintain sa loob. Another one na hindi ko nagustuhan, guys, is dikit-dikit yung room niya. Katulad nito. Itong sa part na to, guys. Ay, wait lang, sa kabila pala. Ayan, dito sa likod ko, plywood lang yung kanyang wall. Ayan, plywood. Tapos, yung kabila na niyan, room na siya agad. So, narinig namin yung mga, yung mga ingay sa kabilang kwarto. So, wala na paggabi. So, ayun, rinig mo talaga siya. Marerecommend ko siya sa mga gusto lang mag-stay like 24 hours, 1 night, ganun. Or emergency na pag-stayan nyo since malapit siya sa terminal. So, yun, marerecommend ko siya. Pero dun sa mga gusto mag-stay na matagalan, like 3 nights, or yung matagalan na talaga, or 1 week, ganun, hindi ko siya marerecommend, guys. Pero, okay naman, budget-friendly siya. So, kung naghanap kayo ng budget-friendly din na hotel or accommodation dito sa Iloilo, sa May Haro mismo. So, I guess, okay naman siya, guys, para sa mga naghahanap ng budget-friendly hotel. I guess, that's it for the review. Palis na kami, guys. And, check nyo na lang sa Agoda. Lagay ko na lang dito sa Agoda. At saka, panoorin nyo na rin yung first part ng video na to para dun sa ating room tour. Ay, magano pa kami ng sa refund? Sabihan na lang po namin na. Andyan ang remote mo. Okay. I-present yun ang remote mo. Sabihin mo po sa house. Sige po. Thank you po. Hey guys, so ayan, naka-checkout na rin kami. Dito kami sa lobby nila. Ayan, nag-book na kami ng Grab papuntang airport. Oras na ay 10:44. So ayan, nakasakay na kami ng Grab papuntang airport. Nugnog na yung mukha ko. Ito sa bandang gilid ng mata, nasunog. Ayan, nandito na kami sa airport ng Iloilo sa may departure. So, bayad kami ng 427. Ginawa ka ng 450 sa Grab kasi smooth lang naman yung biyahe namin. Ours na, guys ay almost 11:30 na din. So, mga 2 hours, almost 2 hours pa yung aming preparation kasi 1 PM pa naman yung aming
boarding time. So, let's go na guys. Pasok na tayo sa loob. Ayan si Arvin. So, dito yung departure area nila. So, hindi siya masyadong crowded. And let's go! Guys, so ayan. Nandito na tayo sa loob ng airport. Tapos na tayo sa check ng gamit for security checks. So, ayan. Nakapas na tayo sa loob ng mga boarding gates. Pero wala pa kaming boarding gate number. So, waiting na lang kami ng announcement. Hindi ko na napakita yung sa baba. Kasi, pagkababa mo, pagkadating mo sa loob, elevate, malapit na agad yung escalator, kaya ayun, dire-diretso na kami. Di ba, bumili ako dito guys, sa may dito, sa may coffee break ng sandwich para baon namin sa sa airplane. Tsaka water. Ito. Cute ng lagay ng water nila. So hopefully maging smooth yung ating travel today. Pauwi. Sobrang sulit naman yung amin naging travel kahit pa paano. Tsaka sobrang tagal ng biyahe travel namin na 7 days. Almost 7 days din. Hey guys! So finally, nakasakay na rin kami ng airplane. Waiting na lang take off. Mag-take off. Tinatanong ako guys ni Arvin kung I did enjoy Iloilo travel or excited ba ako umuwi. I think okay lang naman kasi parang hindi naman siya ganun hindi siya ganun tagal kasi ang travel namin eh. So parang okay lang. Okay lang. Siguro sobrang tagal travel namin kaya parang okay lang. Hindi kami nabitin ganun. Kasi may mga travels kami na ang bibilis lang tapos nabitin kami. Pero ito parang sakto lang. It's okay lang na umuwi. It's okay lang na umuwi. So finally guys, natapos na rin yung aming biyahe and ang ating travel. Ako na. And so far, sulit naman yung travel namin. Hindi naman siya nakakabitin kasi sobrang haba nung aming travel duration from Guimaras to Iloilo. So far naman siya, sulit naman. And ayun na nga, back to reality na tayo. Pero buti na lang rest day ko tomorrow. So makakapagpahinga pa tayo ng 3 days bago tayo mag-work. Grabe, nakakahingal. Nahingal ako. How's your travel? It's so good. Good din travel. Until next travel guys. And don't forget to watch our previous travel vlogs. And don't forget to like and subscribe. See you guys on our next video. Bye ka na.